Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung sila ay parte ng ating pamilya. Minsan ay hindi natin alam kung paano ba muling mag-uumpisa, kung paano ba tayo muling babangon mula sa pagkakalugmok natin sa matinding kalungkutan. Dear Papa Dudut, I'm Enrico, pero tawagin ninyo akong Rico, 28 years old ako. At nagtatrabaho sa isang kumpanya ng piyesa dito sa Batangas. Na-discover ko ang inyong YouTube channel dahil sa katrabaho ko. Na-addict na sa pakikinig sa inyo. Siya nga rin ang nagsabi sa akin na sumulat ako sa inyong programa para magbahagi ng aking kwento. Noon ay wala akong maisip na pwedeng i-share sa inyo. Hanggang sa ito, nag-decide na akong isulat itong bahaging ito ng buhay ko. Papa Dudut, kakagraduate ko lamang ng grade 6 nang mamatay si Mami dahil sa sakit sa atay. Mabilis ang pangyayari na yon, kaya nahirapan akong tanggapin na wala na siya. Mama boy pa naman ako at close na close talaga kami ni Mommy. 2 taon nang lumipas, nagkaroon ng bagong karelasyon si Daddy na si Tita Conchita. Ang bigat nun para sa akin kasi para bang napakabilis lang kay Daddy na mag-move on at ipagpalit si Mommy sa ibang babae. At nang tumira sa bahay namin si Tita Conchita, doon mas lumalim ang sama ng loob na nararamdaman ko. Oh, ayan na! Ready na ang mga decorations! Rinig kong sabi ni Tita Conchita mula sa loob ng bahay. Oo nga, ayusin na lang nating mabuti ang Christmas tree at ilagay ang mga regalo. Si Daddy naman ang sumunod na nagsalita. Mukhang nagulat naman ang dalawa nang makita akong pumasok sa loob ng bahay. Oh Rico, gusto mo bang tumulong sa pag-aayos ng Christmas tree? No thanks, ang sabi ko naman. At sinaksakan na lang ulit ng headset ang tenga ko bago dumiretso sa kwarto. Humiga agad ako sa kama nang makarating sa kwarto. Nag-side view ako ng pwesto ng higa sa right side, kung nasaan ang picture frame ni Mommy na nakapatong sa table sa gilid ng kama ko. Kinuha ko ito at muling hinimas ang mukha ni Mommy na kahit kailan ay hindi ko na muling mahahawakan pa ulit. Matapos ko yung hawakan, ay niyakap ko ito habang sinasabing, I miss you Mommy, I love you. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maluha. Mahigit 2 taon ang nakakalipas noon mula nang mawala si Mommy. Pero ayun ako. At para bang kahapon lamang namatay ang mami ko na sobrang mahal ko. Ilang marahas na katok sa pinto ang nagpahinto sa pag-iyak ko. Nagpunas ako ng luha bago binuksan ang pinto. At nakita ko si Tita Conchita na nakatayo doon. Papa Dudut. What? Galit na tanong ko. Nagulat naman ito sa inasal ko. Salubungin mo na kami ng daddy mo sa pagkain sa baba, sabi nito, na parang hindi mapakali. Yun lang ba ang sasabihin mo? At inistorbo mo pa ang pagtulog ko, pagsusungit ko pa. Huwag kang bastos Rico, sabad ni Dad. Sorry, si Tita Conchita ang nagsalita. Napangisi ako sa inis sa isip ko. Ay, sorry for what? Para kahawaan siya ni Dad? At para ano? Para ako ang lumabas na masama? Siya kayang nang-agaw ng pamilya? But she's wrong. Walang makakaagaw ng pagkakilala. Ang mami ko. At kung si Daddy ay nabilog niya ang ulo, pwes, ako ay hindi. Rico, hindi ka dapat ganyan sumagot sa Mami Conchita mo. Galit na tugon pa ni Daddy. Mommy Conchita, pagkakaalam ko,
2 taon pa lang mula nang mawala si Mommy. Pagkasabi ko noon ay agad akong lumingon sa babae sa harapan ko at kahit kailan. Hindi mo mapapalitan ng mami ko, tugon ko pa. Rico! Tawag pa ni Dad. Pero hindi ko na ito pinansin at agad na sinarado ang pinto ng padabog. Buwisit! Sinabunutan ko na ang sarili ko sa inis. Halos pinagbabato ko yung mga unan ko sa inis na nararamdaman ko. Napahinto na lamang ako nang makita ko ang picture frame ni Mami sa kama ko. Kinuha ko ito at muling umiyak. Mommy, kung hindi ka siguro namatay, hindi ka ipagpapalit ni Dad sa walang kwentang babaeng yon. Kung andito ka lang, luto mo yung kinakain namin at hindi luto niya, Mommy, I'm really missing you so much. Gustong-gusto na kitang makasama ulit, Mami. Halos mapaiyak na ako nang maalala ko ang lahat ng pag-aalaga ni Mommy sa akin. Palagi siyang nagluluto ng pagkain na babaunin ko sa school. Palagi niya akong tinuturuan sa mga assignment ko at palagi niya akong sinasama na mamasyal sa mga mall. Hindi natatapos ang gabi nang wala akong yakap na natatanggap mula kay Mommy. Siya lang ang nakapagpapagaan ng loob ko talaga, Papa Dudut. Nakatulog na ako noon nang hindi kumakain ng hapunan. Nagising ako sa paggalam ng sigmura ko. Kaya lumabas ako sa kwarto kahit madaling araw na at inasikaso ang sariling pagkain ko. Naalala ko noon na hindi natutulog si Mami hanggat hindi pa niya ako napapakain. Samantalang sa mga oras na yon ay mag-isa na lamang ako sa kusina na inaasikaso ang sarili ko, Papa Dudut. Sa unang pakilala ni Daddy sa akin kay Tita Conchita ay kaibigan niya lamang at katrabaho. Naniwala ako noon kasi ang alam ko ay pareho pa kaming nagluluksa sa pagkawala ni Mommy. Nakita ko rin naman na hindi naging madali kay Daddy natanggapin mula nang mawala si Mommy. Nakita ko ang ilang araw na pag-iyak niya na mag-isa para may tago sa akin na nasasaktan pa rin siya. Alam ko na gusto niyang solohin ang bigat at sakit na nararamdaman niya kasi gusto niya na siya ang maging karamay ko sa oras ng kalungkutan ko. Kaya nga malaki ang paghanga at respeto ko sa kanya noon. Umahanga ako kasi kaya niyang magsakripisyo para sa nag-iisang anak niya. Ayos lang sa kanya na masaktan siya. Basta hindi ako ang masasaktan. Pero nagbago ang lahat nang umuwi ako sa bahay namin at nakita ko sila na magkayakap ni Tita Conchita. Gulong-gulo ang isipan ko at para bang alam ko na ang mangyayari sa oras na yon. Pero ayaw lang tanggapin ang sarili ko. Nakakaramdam na akong may relasyon ang dalawa. Pero pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi pagpapalit ni Daddy si Mommy sa kahit na sinong babae. Sana naman ay maintindihan mo ako, Rico. Mahal ko ang Tita Conchita mo. Wika ni Daddy. Paano si Mommy? Hindi mo na po ba siya mahal? Naiiyak na tanong ko. Kahit kailan, hindi mawawala ang pagmamahal ng Daddy mo para sa Mommy mo. Wika ni Tita Conchita. Hindi po kayo ang kinakausap ko at usapang pamilya po to. Kaya wag po kayong makisali. Galit na wika ko. Huwag kang bastos sa Tita Conchita mo. Bigyan mo siya ng respeto. Saway ni Daddy sa akin. Bakit kayo po, Daddy? Binigyan niyo ba ng respeto si Mommy? Binigyan niyo ba ng respeto ang kasal ninyong dalawa? Basta ito ang tandaan ninyo, Daddy. Kahit kailan, walang makakapalit sa pwesto ng mami ko. Sigaw ko. Ilang araw kaming hindi nagkibuan ni Daddy, Papa Dudut, hanggang sa naging maayos ulit ang pakikitungo namin sa umpisa. Pero nang sabihin niya, nasa bahay natitira si Tita Conchita
ay hindi na nawala ang sama ng loob ko sa kanila. Hindi na rin naging maayos pa ang pakikitungo ko sa kanila, lalo na kay Tita Conchita. Oo, wala na ang mami ko, pero hindi ibig sabihin noon ay mawawala na rin siya sa buhay ko. Kung ako nga na anak ni Daddy at Mommy ay hindi makapag-move on, dapat ay ganun din si Daddy. Hindi ka man lang ba mag-aalmusal bago pumasok sa school? Tanong ni Tita Conchita. Hindi ako sumagot habang naglalagay ng tubig sa bauna na inuman ko. Dalhin mo na yung ginawa kong sandwich para sa'yo, sabi pa niya sa akin. Huwag kang umarte na parang mami ko dahil walang makakapalit sa mami ko. Matigas na sabi ko. Mabuti na lang at wala noon si Daddy sa bahay dahil siguradong mapapagalitan ako. Rico, wala akong balak na palitan ng mami mo, malumanay na wika niya. Talaga eh, bakit nandito ka pa? Inis na tanong ko. Dahil mahal ko ang daddy mo at umaasa ako na matanggap mo rin ako balang araw bilang bagong miyembro ng pamilya na ito. Tugon niya. Mula noon, Papa Dudut, ay napabayaan ko rin ang pag-aaral ko. Noong nabubuhay pa si Mami ay palagi akong nasa top 10 sa classroom nang mawala siya. Ay naisip ko na parang kanino ko pa ba dapat na pagbutihin ang pag-aaral ko kung hindi ako late sa school. Madalas naman ako nagka-cutting classes, sumasama sa mga barkada ko na alam kong hindi magandang impluwensya sa akin. Okay lang kasi, ang mahalaga ay nagiging malaya kong gawin ang lahat ng gusto ko at hindi ko nakakasama ang babaeng umagaw sa daddy ko mula sa mami ko. Pagpasok ko pa lamang ng pinto ay si daddy kaagad ang bumungad sa akin. Mukhang napapadalas ang uwi mo ng gabi. Ang sabi pa ni daddy. Hindi ako sumagot at palampas na sa kanya. Nang makita ko ni Tita Conchita. Oh Rico, nagugutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Ang sabi nito. Hindi ko siya pinansin at tumuloy ako sa taas at pumasok sa kwarto ko. Napahinto ako nang makita kong malinis ang loob. Nawala halos sa orihinal na ayos ang mga gamit ko. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napuntahan sa kusina si Tita Conchita. Next time, wag na wag kang papasok sa kwarto ko. Mabilis namang lumapit si Daddy sa kusina nang marinig ang sigaw ko. Rico, I'm sorry. Nilinis ko lang naman ang kwarto mo eh. Wala naman akong ibang pinakialamanan doon. Ang sabi pa ni Tita Conchita. Hindi ikaw ang mami ko. Kaya wala kang karapatang pumasok sa kwarto ko. At lalong lalo na ang makialam sa mga gamit ko. Inis na sabi ko. Kagad namang lumapit si Daddy. At bago pa siya nakapagsalita ay umalis na ako sa harapan nilang dalawa. Narinig ko pa ang pag-iyak ni Tita Conchita sa baba bago ako tuluyang makapasok sa kwarto. Papa Dudut. Paawa effect pa siya. Nakakainis sila. Nakakainis si Tita Conchita. Hindi ko naman siya mapa. Pero kung makasta siya ay parang reyna ng bahay namin. Gaya ng dati. Hindi ako sumabay sa pagkain sa kanila at gumising na lamang ng madaling araw para kumain ng mag-isa. Kailan mo ba tatanggapin na magiging mami mo na rin? Si Tita Conchita? Tanong ng barkada kong si Alfred. Dati ko siyang kaklase. Na noon ay tambay lang sa computer shop. Sa araw na yon ay hindi rin ako pumasok sa school at sumama na lamang sa kanya at sa iba pa naming kaibigan at tumatambay lang. Alfred, nag-iisa lang ang mami ko at hindi mapapalitan ng babae na yon ang lugar ni mami sa bahay at buhay ko. Inis na sabi ko. Bakit ba? Parang galit na galit ka sa Tita Conchita mo. May nagawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Tanong ni Alfred. Saglit akong napaisip at inalala ang naging pagkikita at pag-uusap namin ni Tita Conchita
Sa loob ng mahigit na 1 taon, palagi ko siyang inaaway, pinagtataasan ng boses, at talagang walang respeto kapag siya ang kaharap ko. Wala! No? Tanong pa ni Alfred. Naisip ko na tama siya. Wala ngang kahit na anong nagawa sa akin na hindi maganda si Tita Conchita. Kasi sa umpisa pa lang ay pinakitunguhan na niya ako ng maayos. Napapikit ako at napabuntong hininga nang maisip ko ang dahilan kung bakit galit ako kay Tita Conchita. Isa lang naman ang dahilan. Yon ay ang pangaagaw niya sa daddy ko mula sa mami ko. Masama ang ugali niya. Alam ko na nagpapanggap lang siya ng mabait. Pero ang totoo, masama talaga ang ugali niya. Giit ko. Paano mo nga nasabi na masama ang ugali kung wala namang nagawa sa'yo na hindi maganda? Ni minsan ba? Sinagawan ka niya? O pinagbuhatan ng kamay? Tanong pa ng kaibigan ko. Hindi, tugon ko. Kita mo na? Hindi pala. Ibig sabihin, hindi talaga masama ang ugali niya. Wika pa niya. Teka, akala ko ba kaibigan kita? Pero bakit parang mas kinakampihan mo siya? Naiinis na tanong ko. Hindi naman sa ganon. Pinapaliwanag ko lang ang isip mo sa kung ano ba talaga ang papel ng Tita Conchita mo sa buhay mo. Kung masama ba talaga siya ang tao o hindi, hindi ko siya kilala. At ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Ikaw ang mas nakakaalam kung mabuti o masama ba siyang tao talaga, Rico. Sabi pa niya. Umiling ako. Ano pa man ang mangyari ay hindi ko tatanggapin si Tita Conchita bilang parte ng buhay ko. Alam mo, maswerte ka pa nga eh, wika niya. Bakit naman? Tanong ko. Kasi andyan sila para sa'yo. Samantalang ako, wala nang tatay, wala pang nanay. Kaya madalas na palaboy at tambay na lang, tugon niya. At least ikaw, hawak mo ang oras at buhay mo, sabi ko. Hindi masaya maging ako, Rico. Hindi masaya na walang mga magulang, wika niya. Papadudot. Minsan ay gusto ko nang maging si Alfred na lamang, na nagagawa lahat ng bagay na gusto niya. Walang limitasyon dahil hawak niya ang oras niya. Pero kapag sinasabi ko yon sa kanya, ay palagi niyang sinasabi na hindi masaya ang buhay niya. May bahay naman siyang inuuwian. Pero sa tita niya yon, magkakahiwalay na rin silang magkakapatid. Ang sabi niya ay palagi niyang hiling na sana'y mabuhay ulit ang mga magulang niya, nang saan ay makasama niya ulit ang mga ito, papadudot. Kahit na anong payo sa akin ni Alfred, hindi nagbabago ang isip ko na si Tita Conchita ay isang malaking kontrabida lang sa buhay ko. Wala akong ibang maisip noon kung hindi sana ay mawala na siya sa bahay namin. Habang tumatagal din ay para bang mas lumalalim ang galit at inis na nararamdaman ko sa kanya. Kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin, mas naging palasagot ako sa kanya at palagi ko siyang pinagtataasan ng boses. Palagi kong pinaparamdam sa kanya na kailanman ay hindi siya welcome sa buhay ko. Bakit ba hindi mo kayang tanggapin na wala na ang mami mo at si Tita Conchita mo na ang magiging nanay mo? Galit na sabi ni Daddy. Nang muli kaming magkaharap-harap, uulitin naman ba natin to? Sagot ko. Kahit kay Daddy ay nawawala na rin ang respeto ko, papadudot. Wala na ang mami mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo si Conchita bilang mami mo. Sigaw pa ni Daddy. Yan, Dad. Ganyan ninyo kadaling kalimutan si Mommy, Dad. Dahil Dahil dyan napatigil ako. Nang biglang lumapit si Dad sa akin
at akmang susuntukin ako. Lorenzo, sigaw ni Tita Conchita. Halata sa boses nito ang kaba at takot na baka masuntok nga ako ni Daddy. Napangiwi ako nang para bang makita ko sa mukha niya na sobrang concerned siya na baka masaktan ako ni Daddy. As if naman. Concerned siya sa akin talaga. Binitawan ako ni Daddy at naging mahinahon ito. I'm sorry Rico, sabi pa ni Dad. Pero hindi ko ito pinansin at padabog na lumabas ng kwarto ko. Hinabol naman ako ni Tita Conchita. Rico, listen to me, paghabol niya sa akin. Napahinto ako saglit sa paglalakad. Pero hindi ko siya nilingon. I'm sorry kung akala mo ipinagpalit ng dad mo ang mom mo. But believe it or not, Rico, mahal na mahal ng dad mo ang mami mo. Wika pa ni Tita Conchita. Pigil na ang mga luha ko noon dahil ayokong umiyak sa harapan nila. Oo, namatay ang mamo at mahal ko ang mamo. Sobrang nalungkot ako nang nawala siya. At ang Tita Conchita mo lang ang naging sandalan ko sa mga panahong iyon. Singit naman ni Daddy. Pero that time ay talagang sarado ang isip ko. Daddy, kahit na anong sabihin mo, pinagpalit mo pa rin si Mommy. At ikaw, Tita Conchita, kahit na anong gawin mo at sabihin mo, hindi mo pa rin mapapalitan si Mommy sa buhay namin. Matapos kong sabihin ito, ay padabog na akong pumasok sa kwarto ko at padabog ko ring sinarado ang pinto nito. Sana mawala na siya sa buhay ko. Kung wala man lang si Mommy, mawala na lang din sila. I want to be alone. Napatingin ako sa bintana ko at saktong may nakita akong falling star. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang bulalakaw na nakita ko ng gabing iyon kinabukasan. Kasi hindi pa rin kami nagpapansinan. Nina Daddy at Tita Conchita. Sinubukan pa akong kausapin ni Tita Conchita. Pero naging matigas ang puso ko at buo ang isipan ko na siya talaga ang nag-iisang kontrabida sa buhay ko. Kumain ka muna bago ka umalis. Ang wika ni Tita Conchita. Hindi ko siya pinansin. Pero naglagay na ako ng tubig sa baunan ko na dadalhin ko sa pagpasok. Kahit tatambay lang naman ako sa computer shop. Rico, pwede ba tayong mag-usap? Wika niya na hinawakan ng braso ko. Hindi ko napansin na nakalapit na pala siya sa akin. Kaagad akong umatras. Huwag mo nga akong hawakan, sigaw ko sa kanya. Sorry. Gusto ko lang naman na makuha ang atensyon mo, wika niya. Kahit kailan, hindi mo ako mauuto kagaya ng ginawa mo sa daddy ko, sigaw ko sa kanya. Hindi ko inuuto ang daddy mo. Mahal ko siya. At mahal na rin kita na parang anak ko. Malumanay na sabi niya. Mahalin mo ang lelang mo. Pambabastos ko pa sa kanya. Bago ako umalis sa harapan niya. Papadudot. Iba ang bigat at sama ng loob na nararamdaman ko ng araw na yon. Kaya naman nang sumama ako kina Alfred at niyaya nila ako na mag-inuman kami, ay sumama ako at nakipag-bonding sa kanila. Mahina ako pagdating sa alak pero ayun ako. At talagang in-enjoy ang pagpapakalasing. Alam mo, sumusobra ka na rin. Sa Tita Conchita at Daddy mo, wika pa ni Alfred. Ayoko lang na tuluyang kalimutan ni Daddy si Mommy, wika ko. Kung nabubuhay pa ang Mommy mo ngayon at nakikita niya ang pagsagot na ginagawa mo sa Daddy mo, sa tingin mo matutuwa siya? Tanong pa ni Alfred. Hindi ako nakasagot. Walang magulang ang gusto nang masasaktan ang mga anak nila. Kaya sana, intindihin mo rin ang pagsasakripisyo na ginagawa ng Daddy at Tita Conchita mo para sa'yo. Huwag mong hintayin na tuluyan silang mawala sa'yo bago mo ma-realize
na may mali sa ginagawa mo. Sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, madaling araw na akong nakauwi sa bahay namin at nagulat ako nang makita ko na nagkasunog pala sa loob ng subdivision namin. Malaki ang naging sunog at ilang bahay ang nadamay. Kasama na ang bahay namin, nagkakagulo ang mga tao sa lugar namin at kaagad kong pinuntahan ang bahay namin. Wala doon si Daddy o si Tita Conchita. Hinanap ko sila ng hinanap pero walang makapagturo sa akin kung nasaan sila. Sa totoo lang ay kinakabahan na ako noon dahil pakiramdam ko ay nagkatotoo ang hiling ko sa bulalakaw na nakita noong nakaraang gabi. Pakiramdam ko'y magiging mag-isa na lamang talaga ako sa buhay. Rico, napalingon ako sa sumisigaw sa pangalan ko, si Tita Conchita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, nalapitan siya at naiiyak na yakapin siya. Si Daddy po, tanong ko. Dinala niya ako kay Daddy na noon ay may sugat sa katawan dahil niligtas niya pala si Tita Conchita. Mula sa nasusunog naming bahay, nalaman ko na binalikan ni Tita Conchita ang picture ni Mami sa kwarto ko. Kaya muntik na silang makulong at masunog doon ni Daddy. Mabuti na lang at nakaligtas sila ng buhay mula noon. Papa Dudut, ay inamin ko na ang naging pagkakamali ko kina Daddy at Tita Conchita. Humingi ako ng sorry sa kanila at nagkaayos naman kaming tatlo sa wakas. Ganon pala yon, Papa Dudut. Bigla ka na lang palang sasampalin ng katotohanan na anytime ay pwedeng mawala ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kailangan na sulitin mo ang oras na makasama sila. Kailangan na mahalin mo rin sila pabalik. Oo, yan ang bahagi ng buhay ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana'y nakapag-iwan nito ng aral sa ating mga kaistorya ngayong gabi. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Enrico. Maraming salamat, Rico, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Tama itong si Rico na limitado ang oras ng bawat isa sa atin sa mundong ito. Kaya po dapat na alam natin kung paano mag-appreciate ng effort ang mga taong nag-aalaga at nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Maswerte ka kasi hindi pa naging huli sa iyo ang lahat. Nabigyan ka pa ng pagkakataon na makabawi sa kanila. Kaya sulitin mo ang bawat oras na pwede mo pa silang makasama, lalo na at wala silang ibang pinaramdam sa iyo kung hindi pagmamalasakit at pagmamahal. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat.